Salvation is free, but it's not cheap because God had paid a high price for you to have that. Ang Ama ay binigay ang kanyang anak, ang anak ay nagsugo ng kanyang buhay, ang Espiritu Santo ay nanahan sa puso ng bawat Kristiyano. Kaya tayo nandito ngayon ay dahil lang sa biyaya ng Panginoon. And the proper response of a Christian is worship. Ang sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice. Ito na po ang ating huling lesson for the ministry class. At ang pag-uusapan po natin ngayon is the foundations of ministry. Ano nga ba ang ministry? Napag-usapan natin last time that it came from the Greek word diakonos, na ang ibig sabihin ay maglingkod. Ang ibig sabihin, ang ministry ay ang paggamit sa anumang bagay na binigay ni God sa aking buhay upang maglingkod sa Kanya at sa ibang tao. At bilang mga mananampalataya, tayo ay nagme-minister into 3 directions. Number 1, we minister to God o naglilingkod tayo sa Diyos through worship. Pangalawa, we minister to the believers, sa mga kapwa nating Kristiyano, para sa kanilang ikalalago sa pananampalataya at sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Pangatlo, we minister to the lost or to the unbelievers by sharing them the gospel. We have this ministry of reconciliation na ang goal ng ating ministry ay papanumbalikin ang mga tao pabalik sa Panginoon. At ang lahat ng mga mananampalataya ay tinawag para maging manggagawa. Kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay tinatawag niya ngayon para sa kanyang ministeryo. Sabi ng Romans chapter 12, verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Alam niyo ba yung ibig sabihin dyan ng spiritual fervor? Is sa wikang Grego is zeontes. It means boiling, fervent. No, yung kumukulong tubig, hindi yung maligamgam, hindi yung malamig, not sluggish, but alive, burning and active. Ito yung desire ng Panginoon para sa atin, na maglingkod tayo ng nag-iinit at yung pagmamahal natin sa Kanya ay malalim at nag-aapoy. Merong 4 na uri ng lingkod noong unang panahon. In the ancient times, yung unang klase ng lingkod yung tinatawag nating slaves. Usually, itong mga slaves are the prisoners of war. Pero itong mga slaves, they are the ones na sinasabi nating walang karapatan para sa kanilang mga sarili. Pagmamay-ari sila ng kanilang master. In short, itong mga slaves ay whether they like it or not, napipilitan sila na maglingkod. Yung pangalawa ay tinatawag nating hirelings. Yung mga hirelings, sila naman yung mga bayaran. Yan, hinahire lang sila. Katulad ng sa panahon natin ngayon, pumapasok lang tayo sa trabaho dahil hinahire tayo for such a time, babayaran tayo for our work. Ganon din yung konsepto ng mga hirelings. So sila yung mga nagtatrabaho at naglilingkod dahil may benepisyo. Usually itong mga servants ay yung mga tao na nagkaroon ng malaking utang o namana nila yung utang ng kanilang mga magulang at naglilingkod sila for ilang years pero may expiration date ang kanilang paglilingkod. So itong mga tao na ito ay nagsuserve lang dahil nagbabayad lamang sila ng kanilang utang. Ang pang-apat na klase ng lingkod is yung tinatawag nating bond servant. Nung mga nakaraang lesson, nabanggit ko to eh. Itong mga bond servant ay tinatawag nating servant for life. Tapos na yung time nila to serve their master. Nagampanan na nila lahat ng kanilang kailangang gawin, pero ang kanilang pangako sa kanilang master is they will serve all their life. In short, kahit wala na silang utang, dahil napalapit ang kanilang puso sa kanilang master at minamahal nila ng tuluyan at minamahal nila ng sobra ang kanilang master, sila ay magdilingkod habang buhay. Ang tawag dyan, bonded servant. Tinawag ni Apostle Paul ang kanyang sarili na bond servant. At dapat nating makita na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon should have a heart like this. Ano yung mga foundations o yung mga truths and principles na kailangan mong itanim sa iyong isip at sa iyong puso sa pagmiministry mo at paglilingkod mo sa Diyos? Number 1, dapat mong maintindihan na nilikha ako para maglingkod.
Sabi ng Ephesians 2:10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Sinabi ng verse dito na ikaw ay masterpiece ng Panginoon. Ang purpose ng buhay mo nung tinanggap mo si Kristo ay upang gumawa ng kabutihan, upang maglingkod, upang mag-minister. Hinanda na ng Diyos yung daanan. Meron na siyang plano para sa buhay mo. Ang tanong, lalakaran mo ba yon? Good works cannot save you. Good works is the result of your salvation. Tignan niyo yung sinabi ni God kay Jeremiah. Before I formed you in the womb, I knew you. Alam niyo ba yung salitang new dyan? Sa wikang Hebreyo, it's yada. Ang ibig sabihin ng new is meron siyang matinding pagkakakilala. Kilalang kilala niya. At ang sabi ng salita ng Panginoon dito, kilalang kilala ng Diyos si Jeremiah. Bago pa ito sumilampot sa mundong ito, before you were born, I set you apart as a prophet to the nations. You are created for ministry. Pangalawang foundation na dapat mong maintindihan, iniligtas ako para maglingkod. Sabi ng 2 Timothy 1:9, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin. Yan. May layunin ng Diyos sa buhay mo. May purpose ang buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo. At biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. So, I am saved to serve. Iniligtas ako para maglingkod sa Panginoon. Pangatlong foundation na dapat mong makita, tinawag ako para maglingkod. So, hindi ka lang create para maglingkod, hindi ka lang na-save para maglingkod, tinawag ka din ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Sabi ng 1 Peter 2, verse 9 to 10, ngunit kayo'y mga taong pinili, you belong to God, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang mga kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. We are a group of people called out from darkness to light. Ang tawag sa atin ay ecclesia. Tayo ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan upang i-proclaim ang kanyang mga gawa at ang kanyang salita. In the Old Testament, meron tatlong mahalagang mga tao at posisyon. Number one, yung king. The king is the one who leads the nation. Number two is the priest. The priest is the one who intervenes between God and man. Pangatlo is the prophet. The prophet is the one who proclaims the word. So si Jesus, ginampanan niya yung tatlong roles na yan. He is the king who rules with authority and justice. He is the prophet who proclaims the word and the kingdom of God. And he is the priest who mediates between God and man. Siya yung naging tagapamagitan, kaya tayo nakakalapit ngayon sa Ama sa pamagitan ng panalangin dahil sa ginawa ng anak. At tignan mo yung sinabi ng verse, kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari. So yung role ng mga pari na manalangin, 'di ba, na maging daan para makita ng mga tao kung paano sila mapapatawad sa kanilang kasalanan, nandun yon sa atin, no? We are to proclaim the word of God. Ito yung sinasabi ng Bible dito na pinili kayo ng Diyos para maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa at tinawag ka ng Panginoon. Wow, grabe namang privilege yun. Pang-apat, na dapat maging pundasyon ng iyong ministry, hindi ka lang tinawag para dyan. Dapat mong maintindihan na binigyan ako ng talento, abilidad, at regalo para maglingkod sa Diyos. Sabi ng 1 Peter 4:10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Wala ni isa sa atin ang walang kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Hindi ka binigyan ng Diyos ng talento, abilidad at regalo para ibaon mo sa lupa. Binigyan ka niyan para palaguin mo, hasain at maging tapat sa pinagkatiwala niya sa iyo. What you are is God's gift to you. What you become is your gift
to God. Panglima, binigyan ako ng karapatan ng Diyos para maglingkod. Ang sabi ng Matthew 28:19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi, gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Hindi lang pala ako binigyan ng Diyos ng abilidad, binigyan niya rin ako ng authority to minister. Pang-anim, na dapat mong maintindihan, inutusan ako ng Diyos para maglingkod. Sabi ng Matthew 28:19, again, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. A Christian who is not ministering, who is not serving, is not obeying. Ang isang mananampalataya na hindi naglilingkod ay hindi sumusunod. Kasi utos ang paglilingkod. Pangpito, kailangan kong hasain ang aking paglilingkod. Ang iba ay ginawa niyang apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag silang bahagi ng katawan ni Kristo. Katulad ng pinag-usapan natin last time sa ministry class, sa paglilingkod sa Diyos, kailangan ng pusong tapat at ng mahusay na kamay. Kailangan mong paghusayin kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa iyo para mas marami tayong magawa para sa kanyang kaharian. Remember, a steward must be found faithful. Pangwalo, na dapat mong intindihin sa puso mo at gawin mo pundasan. Ako ay parte ng katawan ni Kristo upang maglingkod. Sabi ng 1 Corinthians 12:12, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parts, ngunit iisa pa ring katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Para makakilos, makapag-function at maraming magawa ang katawan, kailangan mag-function ng bawat part ng katawan. In order for a man to be healthy, in order for a man na mas maging strong, kailangan ang bawat parte ng katawan ay maayos. Ito ay isang bagay na dapat mong makita. Ikaw ay niligtas at ginawa kang parte ng katawan at pamilya ng Panginoon. You have a role to do. Bakit, Pastor? Kasi ito yung pangsam. Ako ay may responsibilidad sa paglilingkod. Kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. So ministry is also responsibility. And one day, haharap ako sa Diyos bilang isang individual. 'Di ba? Tayo ay haharap sa Diyos individually eh. At kung tatanungin ka ng Panginoon, anak, anong ginawa mo sa mga pinagkatiwala ko sa iyo? Anong isasagot mo sa Kanya? Meron tayong responsibilidad sa paglilingkod. Ang ministry, hindi yan basta-basta iniiwan. Tandaan niyo yan. Lalo na pag nag-commit ka sa Panginoon at sa ministry na yan. Alagaan mo yan. Kapag nilagay ka ng Diyos dyan, alagaan mo yan. I-explore mo yan. Palaguin mo yan. Kung ano man ang pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, binigay niya yan sa iyo dahil may dahilan. And lastly, ako ay paparangalan ng Diyos sa aking paglilingkod. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 58, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing binigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Minsan may isang bata na lumapit sa akin habang nagtuturo ako sa isang kids camp. And sabi ng bata sa akin, Pastor, alam ko na sa langit, maganda, maraming ginto, maraming mansyon na hinanda yung Panginoon. Pero ano bang gagawin natin doon?
Magwo-worship lang ba talaga tayo sa Kanya pang walang hanggan? Alam ninyo, in heaven, it's more than that. Una sa lahat, dapat nating maintindihan, what makes heaven beautiful is not the place, but it's the presence of God. Dapat mo ring makita na sa Biblia, merong kasalang magaganap between Jesus Christ and the church. Meron ding tinatawag na Bema Judgment. Ito yung tinatawag nating awarding of crowns para sa mga mananampalataya, lalo na yung mga naging tapat sa Panginoon. Kaya nga yung kumanta ng Who Am I, ang pangalan nung banda nila is Casting Crowns. Kasi pagkatapos i-award yung mga crowns na yon, yung glory na yun, ibabalik din natin sa Panginoon. Casting Crowns. Hindi bulag ang Diyos at hindi mahina ang Diyos para hindi niya pagpalain at rewardan ang mga mananampalataya, lalo na yung mga mananampalataya na naging tapat sa Kanya. Ang Panginoon ang bahalang magparangal sa iyo. Yan ang pangako niya. Si Jesus mismo ay naparito upang paglingkuran tayong mga tao. Naalala niyo yung example na ginawa niya na kung saan hinugasan niya yung paa ng mga disciples niya. Alam niyo ba na ang paghuhugas ng mga paa ay trabaho ng pinakamababang alipin? Nung unang panahon, dahil nga hindi pa naman maayos yung mga daan, tapos naka-open sandals lang yung mga tao. So pagdating talaga sa bahay, madudumi talaga yung kanilang mga paa. So isa sa mga custom talaga ng mga Hudyo, meron talagang alipin na naguhugas ng paa ng mga tao. At ang gumagawa nito ay yung pinakamababang alipin. Kaya laking gulat ng mga disciple na ang naghugas ng paa nila ay ang kanilang teacher, ang kanilang master, ang kanilang rabbi, ang kanilang Panginoon, si Jesus. And Jesus gave a perfect example of ministry, of service. Serve not because of position. Serve not because of power. Serve not because of title. Serve not because of money. Serve not because of what you can gain. Serve out of your love for God. Kasi kaya ka nakapaglilingkod dahil may Diyos na nagmamahal sa iyo. Tignan niyo yung sinabi sa Matthew 25, verse 35 to 40. In this will we end. Sabi ni Jesus, ito'y sapagkat nagutom ako, binigyan niyo ako ng makakain. Nauhaw ako at binigyan niyo ako ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo. Nagkasakit ako at ako'y inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako'y inyong pinuntahan. Sasagot naman ang mga matutuwid sa Kanya, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? At pinakain ka namin o nauhaw at binigyan ng maiinom. Kailan nangyari yun, Lord? Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka o naging hubad at dinamitan ka namin? Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggo at dumalaw kami sa inyo? At sumagot ang hari sa kanila. Sabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, anumang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin. Ladies and gentlemen, my brothers and sisters in Christ, ito po ang dahilan kung ba't tayo naligtas at kung ba't tayo nabubuhay ang maglingkod sa Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi laging magiging maganda, magiging masaya ang experience. Kadalasan may pagsubok, kadalasan may hirap na mararanasan. Pero dapat nating maintindihan ang sabi ng salita ng Panginoon. Hanggat may pagkakataon, gumawa ka ng mabuti sapagkat sa tamang panahon, ikaw ay aani. Ang Diyos po ang bahalang magpala at ang Diyos na po
ang bahala sa bawat isa sa atin. Serve God with all your heart. Ang tunay na Kristiyano dapat naglilingkod. God bless po sa inyong lahat and congratulations dahil natapos na ang ating ministry class. Magkakaroon po tayo ng panibagong stage which is the missions class wherein pag-uusapan natin at ituturo natin kung paano tayo mag-share ng gospel effectively. Kita-kits po tayo sa ating mga next classes. God bless po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Rex.